Yes, totoo pong binabawasan ang ating mga natanggap na tala. Magandang araw at mabuhay. Ako po ulit si Inday Jelay at sa video na ito ay ating pag-uusapan at ating tatalakayin yung issue tungkol sa bawasan ng mga tala na ating natatanggap. Bago ko po sasagutin ang tanong niyan, let me explain muna kung ano ba ang tala, paano ba magkaroon ng tala or star icon sa ating mga monetization tools. Para po kayo magkaroon ng star icons, kailangan po munang ma-invite kayo or ma-meet nyo po ang criteria na kinakailangan ni Meta para po kayo magkaroon ng star icon. Kapag naka-onboard na po kayo sa star monetization tools, maaari na po kayong padalhan or maaari na po kayong bigyan ng mga iyong taga-subaybay, mga supporters, or ika nga yung mga manonood ng ating mga content. Pero ano nga ba ang tala? Ang tala, ito po ay isang virtual gifts na binibigay sa atin or binibigay sa mga content creator. Wala pong tamang algorithm kung paano talaga magkaroon ng tala. Nakadepende po yan kung gaano kayo kagaling sa paggawa ng inyong video. Pero kahit maganda pa ang inyong video, magaling kayo, kung hindi talaga kayo bibigyan ng inyong manonood, wala po tayong magagawa dahil wala pong control si Meta pagdating sa bigayan ng mga tala. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung magkano ba ang posibleng kikitain kapag kayo na ay naka-onboard sa Star Monetization Tools, ang sagot ko po dyan, there is no specific salary or revenue kung magkano ba ang posibleng kitaan ng tala dito sa social media ni Meta. Ngayon, kung kayo po ay naguguluhan, bakit po hindi magkatugma ang inyong mga tala base sa inyong computation, bibigyan ko po kayo ng clue. Okay? Ganito po, halimbawa po, kayo ay nakatanggap ng 100 stars. Again, kung kayo ay nakatanggap ng 100 stars, ang 100 stars, i-multiply po yan into 0.01. 100 stars times 0.01 is equivalent to $1. $1, kung papalitan natin yan into peso, magkakaroon po kayo ng 55 pesos, more or less, depende po kung magkano po ang palitan ng dolyar dito sa Pilipinas. Kapag nasa Pilipinas po kayo, it will vary, depende po kung saang bansa po kayo nakatira. Yung ibinigay ko po na example is sa Pilipinas po muna. Again, example, 100 stars times 0.01 equals $1 times 55, ayan, magkaroon po kayo ng 55 pesos. Kung kayo ay nakalikom ng 1,000 stars times 0.01, that is equivalent to $10 times 55, kayo po ay magkaroon ng 550 pesos na sasahurin. Pero kailan ba kayo magkaroon ng sahod? Kailangan po muna nakaset up kayo ng payout. At kung sakali na-achieve nyo na ang threshold na kinakailangan ni Meta, automatic po yan ipapasok sa inyong mga payout account. Depende po kung anong payout ang nakalink sa inyong mga Facebook account or Facebook page. Ngayon, totoo bang may bawas sa tala dito kay Meta? Yes, totoo pong binabawasan ang ating mga natanggap na tala. Paano po ba ang proseso ng bawasan? Magbibigay po ako ng example. Ito po ang natanggap ko na tala sa kabuuang buwan ng Agosto. August 1 to 31, 2023. Ako po ay nakatanggap ng 33,000 na stars. Kapag i-convert po natin yan, that's 33,000 times 0.01, that is equivalent to $330 times 55, magkaroon po sana ako ng 18,000 pesos na sahod mula sa tala. Pero, it's a prank dahil totoo na meron talagang kaltas. Magkano ba ang binabawas sa aking nalikom na tala or natanggap na tala? More or less, nasa 33% ang binawas sa aking posibleng kikitain na tala. So, ayan po, nagkaroon na lang po ako ng net revenue na $220. Kapag i-multiply po natin ang $220 times 55, so more or less, ang sasahurin ko po ay 12,000 pesos. Sa stars lang po yan. Iba po ang ads on Reels, iba po ang subscription, at iba din po sa long form videos or yung tinatawag natin na in-stream videos. Yes, ganun po ang kalakaran sa tala. May bawas po. Yung isang bawas pupunta sa Google fees at yung isang bawas ay pupunta sa Apple fees dahil sila po
ay mga affiliates ni Meta. Okay, so wala tayong magagawa. Nasa system, nasa program po nila. Ang atin lang is tatanggapin kung magkano talaga ang ating net revenue. Ngayon, lugi ba tayo? Kung tutuusin, hindi naman talaga tayo lugi. Dahil wala po tayong puhunan or wala po tayong ini-invest na pera pagdating sa tala. Yes, pero hindi man tayo lugi, pero sayang pa rin. Dahil imagine, 33% of your total revenue sa tala is napunta kay Google at kay Apple Fees. Again, wala tayong magagawa dahil system generated na po yan, kaya tanggap na lang po tayo kung magkano ang pwedeng sasahurin natin sa tala. Okay? Kaya kung ako sa inyo, mga dudong at mga inday, wag lang po kayong mag-focus sa mga tala dahil ang tala, wala po yung insakto na algorithm dito sa mundo ni Meta. Nakadepende po yan kung magkano ang ibigay at kung ilan ang magbigay na taga-suporta ninyo. Hindi po yan permanente. Pwede ngayon meron, pwedeng bukas wala, pwede this month may income ka sa tala, pwede sa following month wala kang income sa tala. But that is okay. As long as na-enjoy ka sa ginagawa mo, malaking premyo na po yan para sa sarili mo. 'Di ba? So ngayon mga palangga, ini-encourage ko kayo na wag po kayong mag-focus sa tala. Dahil nga sa binabanggit ko, hindi po ito permanente at walang eksaktong algorithm. Subukan nyo din pong maka-onboard sa Ads on Reels at saka sa in-stream ads. Again, paano po kayo maka-onboard? Sundin po ang community guidelines ni Meta at kailangan nyo pong ma-meet ang criteria na kinakailangan ni Meta. One-time criteria lang man ang kinakailangan niya. Kapag na-meet nyo na lahat, automatic po na ma-invite kayo at lalagyan po kayo ng tools for setup. Sana po meron akong kunting tulong at kunting kaliwanagan sa mga tanong tungkol sa tala. Maraming salamat. Ako po si Inday Jelay at mabuhay tayong lahat.